Ay. Ano yun? Ibon ba yan? Hindi, Brandon. Ha? Bakit? Parang manananggal. Manananggal? Manananggal yan? Huwag kang maingay. Teka lang, videoan mo muna. Sige. Malis na. Ana. Totoo pala talaga yung mga manananggal, no? Grabe. Ito, Matingin. kahanan ko. Brandon, send mo yan sa akin, ha? Isasama ko sa report ko. Ay, sige. Tama ka. Send ko sa'yo. Grabe. Bakit niyo kinuhaan ng video yung mga manananggal? Delikado yan. Lola, biglaan lang naman po eh. Tsaka, para din po yun sa report ko. Hindi yan rason para ipahamak mo sarili mo. Ibang tao yung mga manananggal na yan. Hindi mga simpleng kawatan na pwede mong isumbong sa pulis tapos ipablatter mo. Malalakas yung mga yan. May mga powers. Buti na lamang at hindi kayo nakita tapos hinabol kayo tapos inilipad kayo. Sorry po, Lola. Sa susunod na makakita ka ng manananggal ha o yung mga delikadong mga nilalang na yan na umuwi ka na agad. Ayaw ko matulad ka ha, sa kapatid ng lola ko. Bakit po, Lola? Ano pong nangyari sa kanya? Nakursunadahan ng manananggal dahil buntis. So ayun, patay. Pati daw yung mga alagang mga manok, hindi pinalampas. O gusto mo bang mangyari yun sa'yo? Ayoko nga, Lola, no? Pero totoo po pala talaga yung mga ganun, no? Na pumapatay po sila ng mga tao, tsaka ng mga hayop. Mag-iingat ka, apo, ha? Gusto mo ba pabaunan kita ng asin? Lola, okay lang po. Naku, Lola, wag po kayong mag-alala sa akin dahil kaya ko na po yung sarili ko. Malaki na po kaya ako, no? Alam niyo po, kailangan yung alalahanin. Ikaw, Lola, kasi mamaya bigla na naman tumaas yung blood pressure nyo, tapos ma-stress kayo, di ba? Ay, wait lang, Lola. Yung gamot mo pala. Babaya, makalimutan natin to. Okay na yan, dali. Makakalimutan mo na naman Hindi, yung gamot mo, ikaw ang nakakalimutan. Tuminom ng gamot mo. Kung hindi pa Mamaya kita yan. papaalalahanan, Lola. Dito na yan. Okay na yan. Okay na, dali. Oh. Mukhang masarap yan, Lola. Manananggal? A Filipino mythical creature. Una raw nakita ang mga manananggal noong panahon ng Kastila. Lumalabas lang sila tuwing gabi, nahati ang kanilang mga katawan, at tuwing umaga naman, nabubuo ulit yung mga katawan nila. Nagpasa-pasa yung mga accounts ng mga sinaunang Filipino at yung mga kwento nila nagpasa-pasa na sa panahon natin ngayon tungkol sa manananggal gamit ang comics, TV series at movies. Question. Bukod sa word of mouth at sa paggamit ng mga manananggal sa Filipino pop culture, totoo ba talaga sila? Well, ang sabi kasi nung lola ko, yung kapatid daw ng lola niya namatay at nabiktima ng manananggal. Dahil kayo ng lola ko, Yarn. Well, guys, syempre nung una ako din hindi ako naniniwala kasi sino ba namang maniniwala sa manananggal, 'di ba? Parang hindi siya makatotohanan. Pero may nakita kami ni Brandon kagabi sa park. At ito yung video. And there you have it! A flying manananggal. Pumapatay ng mga tao, lalo na ng mga sanggol at buntis. They are dangerous monsters. Dangerous monsters?
Yes, Bes. Kasi di ba unlike ng mga duwende na paglalaroan ka lang, ng mga kapre na bubugahan ka lang ng usok. Kaya kayo, mag-iingat kayong lahat. Lalo na may mga pinapahid sila kasi na parang special langis bago sila magpalit ng anyo. Kadiri naman, iyo. How primitive! Baka hindi naman lahat ng manananggal masama, di ba? Katulad lang ng tao, may good at may bad. Pero best kasi, di ba, tayong mga tao may sinusunod tayong batas. Eh yung mga manananggal, wala, di ba? Kaya kahit anong gawin nila, kahit pumatay pa sila ng mga tao, walang huhuli sa kanila dahil nga manananggal sila. Bakit, Bes? Alam ba natin kung ano yung batas ng mga manananggal? Baka kailangan pa i-research. Okay, class. Since we all have our opinions regarding the subject matter, why don't we vote? Sino ang agree kay Libby? Now, sino naman ang agree kay Hannah? What's good, my sissy Libby? Fuma. Ayun. Inis na inis sa pa-main character kong Bes. Tanggap ko naman na sa aming dalawa siya yung mas maganda, mas matalino, mas mabait. The design is very inggit, ha? Bakit kasi nakikipag-friends ka pa kay Hannah? Okay naman kasi siya nung una eh. Akala ko mabait kahit bida-bida. Pero hindi pala. Judgmental pala siya. Deep inside, nandidiri siya sa akin. Paki-explain nga, sis. Pinahiya niya ako sa report niya. Nilalait niya yung mga manananggal. Pinakita pa sa klase yung video ko na lumilipad. Buti na lang, di nakita yung mukha ko. Grabe yung kaba ko, sis. Oh my gosh! Grabe naman pala yung situation mo kanina, sis. Yan ang sabi nila sa akin, na dangerous monsters daw ang mga manananggal. Nagpapahangin lang naman ako nun. Tsaka hindi ako pumapatay at kumakain ng tao. Hello? Siguro mga ninuno ko, oo. Pero ako at ang parents ko, never. Diyan si manananggal ako, no? Happy 7 p.m.! Pinaghandaan mo talaga yan, ha? Tapos Ganda. yan, lagyan mo lang input mo dito. Para present natin mamaya dun sa mga kasama natin. Hannah, Dylan! so game ka ba this afternoon sa merienda? Game naman ako, Dylan, kaso nga lang... Kaso meron kaming meeting sa school journal mamaya. Oh, Dylan, sorry may next time pa naman eh. Next time na lang. Okay. Ano? So, okay ka na dito sa... Congrats guys dahil umabot na ng 200,000 reacts and 1 million views yung manananggal videos natin sa Friends Book page ng ating school journal.
Congrats, guys! At hindi lang yun, guys. Dahil nag-email din sa akin yung GMA News dahil gusto nilang i-feature yung video natin sa page nila. And syempre, i-credit pa rin sa amin ni Brandon yung article and video. Hana, Brandon, congratulations! Salamat po, ma'am! Suke! Suke! Aling Feli! Oh, Suke! Heto na yung order mong 1 kilong atay. Ay, eto po. Hilig mo talaga sa atay, be. Ano pang ulam natin ngayon? Minudo o apritada? O baka naman liver steak? O siya, mauna na ako. Salamat, ha? Sige po, salamat din po. Sipag naman ang apo ko ah. Thank you po, Lola. Mahirap pa yung homework mo? Bakit naman mukhang nakabusangot? Hindi naman po, Lola. Madali naman po. Pagod. Pagod lang. Hindi naman nung pagsimangot niya ng mukhang pagod eh. O parang may something. Wala po, Lola. Medyo mahirap lang po itong mga pinag-aaralan namin. Huwag ka nang mahiya sa akin. Naging estudyante din naman ako, naging teenager. Baka matulungan pa kita. Okay. Lola, mas okay po ba na unahin yung pag-aaral kesa sa mga crush-crush na yan? Kasi, alam mo, Lola, yung crush ko na to, matagal ko na siyang inaantay ng pansinin niya ako. Tapos, ngayon, nung napansin niya na ako, nung inaya niya na ako for merienda date, ako naman tong busy. Busy sa school, busy sa mga test ko, sa mga projects. Wala, Lola. Nakakalungkot lang. Naku, hindi na yan tinatanong, Apo. Kung akong estudyante kagaya mo, uunahin ko yung pag-aaral. Abay, naghihirap yung mga magulang mong magtrabaho sa abroad para mapigyan ka ng magandang kinabukasan. O tsaka hindi ba may scholarship ka, o? Sayang naman kung hindi mo paglalaanan ng panahon yung pag-aaral mo. Kung ako yung may masipag na magulang na kagaya mo, ito ang magiging paraan para masuklian ko yung paghihirap nila para sa kinabukasan mo. Tsaka yung mga crush-crush na yan, yung mga puppy-puppy love na yan. Marami pa yan, makakapaghintayan. Sayang yung scholarship mo. Oportunidad yun. Opo, Lola. Thank you po. Basta ikaw, Apo. Oh, Lola! Ay, nahilo Ayos lang. lang po ba kayo? Hilo lang ka ng kaunti. Nabigla lang ako sa pagtingin. Amin na po, alalayan na po na ako kayo at baka mamaya mas lalo po pong tumaas ang BP nyo. Okay, sige. Lola, ininom mo po ba yung gamot nyo? Nandito na po sa bulsa ko. Kala ko, di mo na Sumusobra na talaga yung Hana na yan. Gusto niya ipamukha sa buong mundo na ang mga manananggalang kontrabida. Gusto niya maging bida-bida. Ipapa-experience ko sa kanya kung paano maging bida. At kung paano maging manananggal. Paano? Pakakainin ko siya ng atay para it's atay na kami. Hi, sis. Di ba nga hindi effective yung atay ng hayop? Ang effective yung atay ng tao para tuluyan siya maging manananggal. Oo nga, no? Sabi ko naman sa'yo wala akong alam sa mga ganyan. Because I'm a Gen Z manananggal. Tsaka,
Never akong pumatay at kumain ng tao. Okay na sa akin yung mga atay ng hayop. What if ipahid mo sa kanya yung langis ng manananggal para mas maging smooth yung paglipad at paggalaw niya? Buti na lang, may pinamana sa aking bote ng langis sa mga ninuno ko. I know, right? Tama ang lola mo, Bes. Kasi sa totoo lang, sobrang bright ng future mo. Imagine, Dean's Lister ka na, tapos malaki ang chance na matanggap ka sa mga prestigious companies after graduation. Salamat, Des, ha? Alam mo, feeling ko stress lang talaga ako kaya nag-iisip ako ng kung ano-ano. Alam mo, ka, stress lang yan. Wala din yan. Oh. Uy, alam mo, tambay tayo sa bahay minsan. Tara! Sige. At meron akong ipapatry sa'yo. Nakaka-relax yun. Ito. Tihap, tihap, liyo ar. Tihap, tihap, liyo ar. Uy, Tess. Ang galing, no? Ang cute naman ng mga pang-witchcraft mo. Hobby lang, pero di pa ako expert. Pero kahit na, tignan mo, ngayon lang ata ako nakakita ng mga ganito eh. Ang cool. Pero, nakakagawa ko ng remedies sa mga sakit sa ulo, muscle tension, sa stress. Talaga? Bes, baka naman pwedeng pahingi, please. Oo, sige, sure. Eh kasi 'di ba alam mo naman, sunod-sunod na yung mga projects natin, yung mga test natin. So, medyo kailangan ko ng mga pang-parelax. Gusto mo magpahit tayo bago tayo magmerienda? Ito. Ito ang therapeutic oil na magtatanggal ng stress mo. Pangpawala pa talaga yan ng stress. Halika, dali. Dali. Halika. Ito. Sure ka ba, Bes? Talaga, nakaka-relax yan, ha? Relax and enjoy the soothing effect nitong therapeutic oil. Yan. Oh, dito akit natin sa braso. Yan. Yan. Alam mo, magaling din to sa kabag. Talaga? Alam mo nga, Bes, lately nga sumasakit yung tiyan ko eh. Feeling ko lagi akong kinakabag. Feeling ko dahil sa stress, alam mo na, dahil papalapit na yung mga exams natin. Ay, eto, effective to. Sige nga. Natin.
Ay, teka lang bes ha. Hello po? Po! Na-hospital po si Lola? Sige po, sige po. Bes, aalis na muna ako Na-hospital kasi si Lola eh. Thank you Oh, Lola. Uminom na po ba kayo ng gamot niyo? Naman? Kaya lang nalimutan ko yata uminom kanina. Ay, naku, Lola. O sige, ganito na lang po. Kahit nasa school ako, i-check ko pa rin po kayo kung nakainom na po kayo ng gamot nyo para po hindi po kayo nakakamiss ng dose. Okay? Pasensya ka na ha. Naabala pa kita. Nakadagdag pa ako ng problema mo sa school. Siyempre po, Lola ko po kayo at love na love ko po kayo. Kaya, mas mahalaga po sa akin yung health nyo tsaka yung happiness nyo. Buti na discharge na ang lola mo. Alam mo, Bes, buti na nga lang talaga eh. Pero kailangan ko pa rin talagang i-double check kung hindi niya nami-miss yung dose niya. Alam mo, Bes, sana no magkaroon ako yung me time, yung sarili ko lang, tapos relax lang ako. Kasi sobrang dami-daming nangyayari sa buhay ko, sobra ako nai-stress. Kahit isang araw lang na ganun. Ay, tamang-tama, Bes. Dala ko yung therapeutic at stress-relieving oil. Teka lang, kukunin ko Oh, eto Ayan. Ikaw na lang mag-apply niyan tonight. So, konting pahid sa noo, braso, balikat, sa batok, at sa tiyan. Para feel mo yung calming effect. Bes, mukhang okay to Parang makakatulog ako ng mahimbing na ito mamaya. Yan. Ipahid mo hanggat gusto mo. Thank you.
Hindi po kaya dahil dun sa report ko, Lola? Di ba po kapag pinag-usapan daw po yung mga ganun, gaganti daw po sila? Hindi ko talaga alam. Deserve niya mag-suffer sa pagiging judgmental at taklesa niya. Good luck na lang sa kanya. Sa albularyo tayo magpapatingin, ha? Aha! Tama nga nadali ng elemento si Hana. At isa itong manananggal. Eh, lalagyan mo lang dito. Uy, Brandon! Ay, wait lang. Hana, Asan si Libby? absent daw eh. Bakit? Wala naman. Nagtataka lang ako kasi wala siya. Ako bang hinahanap mo? Hati rin ang katawan ko, just like you. Kaya, don't worry. Hindi ka nag-iisa. So, ikaw nga yung may gawa sa akin nito?